bawat ngiti, sa bawat hakbang, may kwento ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba man ang daan, lahat tayo'y likha ng may kapal. Hindi hadlang ang mundo na di maintindihan, pag-ibig ang susi sa tunay na kalayaan. Sa tagumpay, tayo'y magkakasama, hawak kamay sa pag-asa. Magandang araw muli mga katagumpay learners. Ako po si Master Niel, isang special education teacher and isang intervention specialist. Good morning mga katagumpay learners. Ako naman si Teacher Kat, isang curriculum developer at special education specialist. And welcome to Tagumpay Smart Learning. Dito, basta nakikinig ang iyong heart, soul, at alam mo ang iyong purpose, smart learner ka. Ngayon araw, pag-uusapan natin ang isang mahalagang paksa. Ito ay ang Global Developmental Delay or GDD. Kaya samahan nyo kami sa isang makabuluhang talakayan para sa kapakanan ng ating mga batang may special needs. Pero bago yan, manghingit muna tayo ng guidance kay Lord. Huminga tayo ng malalim at magdasal. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito upang kami ay matuto. Naway, bigyan niyo po kami ng bukas na isip at pusong handang umunawa sa mga batang may special needs na nangangailangan ng higit na suporta. Amen. May kwento ako tungkol sa batang itatago natin sa pangalang Andre. Isang 4 years old na bata na hindi rin nakakapagsalita ng buo o hindi man marunong magsuot ng damit mag-isa. Madalas siyang nagkakaroon ng tantrums kapag hindi siya naiintindihan. Kaya dinala siya ngayon ng kanyang magulang sa developmental pediatrician at doon napag-alaman na mayroon siyang global developmental delay or yung JDD. Ibig sabihin, nahuhuli si Andre ng higit sa 6 na buwan o sa 2 o higit pang larangan ng development. And ayon sa Diagnostic Statistical Manual TR or DSM-5 ng American Psychology Association, ang JDD ay isang pansamantalang diagnosis, Teacher Kat. Ibig sabihin, temporary lang siya. Exactly. No? Para sa mga batang 5 taong gulang pababa na may makabuluhang pagkaantala sa iba't ibang domains katulad ng cognitive skills, speech and language, fine and motor skills, developmental delay. Aalamin natin ngayon kung ano ang sinasabi ng Diagnostic Statistical Manual TR o DSM-5-TR ng American Psychology Association. So sabi doon, ang JDD ay isang pansamantalang diagnosis. Let's take note of that. Pansamantala. Para sa mga batang 5 years old pababa na may makabuluhang pagkaantala sa iba't ibang domains katulad ng una, cognitive skills. Ibig sabihin, mayroong delay pagdating sa cognitive skills. Pangalawa, speech and language. So, nagkakaroon ng problem kung paano sila makipag-communicate. Fine and gross motor skill. Ano-ano ba ito? No? Ito yung ability ng bata, Teacher Kat, na humawak ng ballpen, humawak ng bola, o humawak ng mga bagay. And social and emotional development. Kasi at this age, Teacher Kat, no, from 1 to 5, ito yung mga formative stage na maraming nangyayaring development na dapat bantayan ng mga parents. Tama. Kasi mahalaga ito. And hindi lang, Teacher Kat, sa social and emotional, but also sa daily living skills. So si Andre, diagnosed ng JDD, meron siyang mga hindi na-develop at that certain age pertaining sa mga nasinabi nating mga domain, Teacher Kat. Pero dapat natin tandaan, Teacher Kat, no, ang mga batang katulad ni Andre na diagnose ng JDD, hindi po sila tamad o pasaway. Ang batang may JDD, Teacher Kat, kailangan lang po nila ng maagang intervention at pangunawa upang umunlad. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Ang oras na ng
gawa-galing natin, Teacher Kath. At ngayong araw ay gagawa tayo ng milestone map poster. Itong milestone map poster, Teacher Kath, ay malaking tulong sa batang may special needs, lalo na sa kanilang mga magulang, kasi dito makikita nila kung anong area na ba ng development nagsasucceed ang bata at saan sila nagkakaroon ng difficulty. And kapag nakita natin dyan based sa edad ng bata, Teacher Kath, makagawa tayo ng appropriate na intervention. Kasi di ba napakahalaga, Teacher Kath, na yung ginagawa nating program ay angkop sa edad ng mga bata. Tama. Actually, di ba, napagkwentuhan din natin kanina na yung mga chrono age ng mga bata na 5 years old, dapat yun yung masuplayan natin. Lalo na sa social activities, cognitive activities, and the same time, yung mga fine motors. Oo, tama. Kasi hindi angkop na gumawa tayo ng program, no, na hindi angkop sa age nila, Teacher Kath, kasi Yes. that will also hinder the development, no? So hindi pwede na at the age of 2 ganito na yung expectation natin. Dapat i-level din natin sa developmental level ng bata para maging effective siya. Now, ano ba ang mga gagamitin natin or mga material sa paggawa ng milestone map poster? Ito, Teacher Kath, home friendly lang ito kasi makikita lang natin to sa bahay. Correct. Unang material natin dyan, syempre kailangan natin ng papel. Kasi magsusulat tayo. Kailangan natin ng ruler and syempre kailangan po natin ng lapis. So, step 1. So, magagamit tayo ng task analysis, Teacher Kath, para mas mabilis gawin ng ating mga viewer. So, una, syempre, ilagay po muna natin ang pangalan ng bata. Mahalaga na kapag gumagawa tayo ng activity kasama ang ating mga anak, inilalagay natin ang kanilang pangalan para magkaroon sila ng ownership sa kanilang mga ginagawa. Doon kasi mas lalo silang ginaganahan. Ilalagay din po natin ang age kasi nga katulad na sinabi namin kanina ni Teacher Kath, mahalaga na tinitingnan natin ang edad ng bata bago tayo gumawa ng isang intervention. Bago natin tingnan kung siya ba ay nakakasunod, no, sa mga developmental milestone. And para sa first step, sabi dyan, hatiin natin, no, kumuha ng papel at hatiin sa 5 bahagi. So meron na tayo dyan. Step 2. Sa bawat bahagi, ilagay ang dapat na developmental milestone ng bata ayon sa edad na 2, 3, 4, and 5. So, meron akong nilagay dyan. Halimbawa, at 2 years old, dapat nakakatakbo na ang bata. Kasi dapat lang talaga na at the age of 2 years old, nakakatakbo na ang bata. At the age of 3, dapat marunong na siyang magbihis, Teacher Kath, with minimal help, no, sa kanyang parents. And at 4 years old, dapat marunong na magkwento ng mga simpleng pangyayari. And at 5 years old, dapat nakakapagbihis na siya independently, Teacher Kath. And at 5 years old, no, dapat ay nakakabuo na rin siya ng pangungusap, no, na may 8 words at least. So, yun yung mga standard na kailangan nating tingnan sa development ng bata. Step 3. Ito yung pinakamahalaga, Teacher Kath, kasi aalamin natin dito sa ating inilagay na mga developmental milestone, ano na ba ang na-achieve ng bata. So, sa 2 years old, dapat nakakatakbo na. Kung nakakatakbo na si Andre, lalagay natin ng check. At 3 years old, dapat marunong nang magbihis ng may kaunting tulong sa magulang, lalagyan natin ng check. 4 years old, marunong nang magkwento ng mga simpleng pangyayari, lalagyan natin ng check. Pero, no, kapag hindi nila na-achieve, lalagyan natin yan ng X. Kasi ibig sabihin, yan ngayon ang gagawa natin ng programa. So dito, sa ginawa nating developmental milestone map poster, alam natin kung paano natin ngayon matutulungan si Andre. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating gawa-galing activity time. Ayan, Master Roniel. Ano nga ba ang mga dapat bantayan ng mga magulang at guro para matukoy kung may global developmental delay ang mga bata? Again, Teacher Kath, sasagutin natin yan gamit ang DSM-5. No? Again, ito ay temporary na assessment lamang or diagnosis, Teacher Kath, and sabi doon na dapat after mag 5 years old, after mag 5 years old or let's say 6 years old na ang bata, kailangan ng reassessment. Kasi ang JDD na assessment ay hindi pa siya yung exact, no? Ibig sabihin, may hinihintay pang ibang mga characteristics na lumabas para ma-rediagnose ang bata. So, after ng JDD, pwede silang ma-diagnose ng ADHD, intellectual disability, or ASD. So, yun yung mga titingnan nating mga possibilities after mag 5 years old ang bata. Pero, Teacher Kath, no, let's stick to our topic, no, kasi JDD lang ang ating pinag-uusapan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang mga standard developmental milestone. Ito yung sa context natin sa Philippines, ito yung kadalasan, no,
na developmental milestone ng mga batang Pilipino. At ito ay mahalagang bantayan ng mga magulang, Teacher Kath, kasi kapag mayroong mga developmental milestone na hindi na nakukuha ng bata, medyo red flag po yan, na kailangan magawan agad ng early intervention, katulad ng palagi nating sinasabi. So at 2 years old, no, dapat ang bata ay marunong nang maglakad at nakakatakbo na siya, Teacher Kath. So that's pretty standard, no? At in terms of communication, Teacher Kath, dapat nakakapag-isip na siya o nakakapagsalita na siya ng 2 words or kahit 1 phrase. Na halimbawa, gusto niyang uminom ng tubig, kahit sabihin niya lang gusto tubig. Kasi that's 2 years old, Teacher Kath. We cannot expect, no, na nakakapagsalita na siya ng phrases na mahaba. Phrases na mahaba at even sentences, no? At 2 years old, Teacher Kath, dapat nakikilala niya na yung mga basic objects. Katulad ng halimbawa, nakakita siya ng kutsara. Dapat na-identify niya na yan ay kutsara. Alam niya na kung ano ang plato, no? Yan ay bola. So at 2 years old, dapat mayroon na siyang understanding sa object na nasa paligid niya, Teacher Kath. Maidagdag ko lang, no? Actually, dapat at 2 years old, nagkakaroon na siya ng idea doon sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Yes, yes. And at the age of 3, Teacher Kath, dapat ay nakakapagkwento na siya ng 3 to 4 na words. So, from 2 years old, no, to 1 to 2 phrases. Oo, ngayon words. Ngayon 3 to 4 na. So medyo nag-i-increase kasi developmental nga siya, Teacher Kath, 'di ba? Ibig sabihin na nag-i-improve, no? Nagde-develop as the years goes by, no? And at the age of 3, dito na nagsa-start ngayon na nagpe-play pretend ang bata. Sa cognitive development, ang tawag dito ni Piaget ay animism. Yung mga toys niya, no, parang para sa kanya, they are living things na nakikipaglaro sa kanya. So that's play pretend, no. Naglalaro siya, iniisip niya na yung toy niya na si Superman ay talaga nakikipaglaban doon. So at the age of 3, dapat nagagawa yan ng bata, Teacher Kath, no, yung basic na play pretend. And ito yung siguro kasi nakikita lagi ng mga parents, dapat at the age of 3, marunong nang magsuot ng damit ang bata na may, no, konting tulong lang ng parents. And in terms of social and emotional development naman, at the age of 3, dito nagkakaroon na ng konting control sa emotion. Yes. Kasi, di ba, nasa egoistic stage pa ang bata under this age. Ibig sabihin, ako lang dapat ang nasa center ng mundo niyong lahat. Pero dito, since lalo na kapag nahahalubilo na siya sa kaedad niya, no? Na pareho silang egoistic, na minsan hindi nagpapahiram ng toy, doon na ngayon nagkakaroon ng emotional control ang bata. Kasi hindi niya makukuha lahat ng gusto niya kasi meron na siyang peer na kasama. And age. At the same time, maduktong lang sa control ng emotion. Sometimes yung mga batang 3 years old din, hindi nila ma-verbalize yung mga gusto nila, lalo na kung same age niya. Now, pumunta naman tayo, Teacher Kath, now. At the age of 4, dapat ang bata ay nakakapagkwento na ng mas mahaba, no? Hindi na simpleng, ito lang yung nangyari sa kanya. Dapat nakakapagkwento na siya. Mayroon na siyang mga idinadagdag doon, no? Para maging, sabihin natin, medyo OA na yung kwento, no? So, dapat ganun na yung development ng bata. At dito, ang bata ay marunong ng magbilang o kumanta ng alphabet, Teacher Kath. No, ito ay academics. Bakit at age of 4? Dito kasi dapat, Teacher Kath, prepare na natin ang bata na pumasok sa school. Kasi at the age of 5, dapat ang bata ay nasa kinder na po. Ngayon, at the age of 4, kapag hindi pa yung nagagawa ng bata, gagawan po natin agad yan ng intervention, no? Sa bahay, turuan na ang bata. Kasi mahihirapan po siya kapag ipapadala nyo siya sa school nang hindi pa alam paano magbilang at least 1 to 20, hindi marunong mag-memorize ng alphabet na A to Z. So dito, no, dapat alam na natin na kapag hindi pa marunong magbilang at mag-memorize ng alphabet ang bata, gagawin na natin ang paraan para matutunan niya iyon. And in terms of fine motor skills, isa sa mga pwede nating tingnan ay
kaya na ba ng bata gumamit ng gunting, Teacher Kat? Kaya isa sa mga activity na ginagawa namin dyan para matingnan namin kung talagang well-developed ang fine motor skills, sa bond paper, nagdo-drawing kami ng zigzag. Tapos yung drawing namin na zigzag, pinapasundan namin yan sa bata, ikakat niya. So kapag nakat niya yan, nang hindi masyadong dumidiretso sa kabila, ibig sabihin nun, well-developed ang kanyang fine motor skills. Ngayon, kapag hindi naman nagawa ng bata. So, we will work on that. Tingnan natin saan ba ang antas ng development ng fine motor skills ng bata at doon natin sisimulan. Okay. So, maidagdag ko pa rin dyan, no? Marami tayong mga bata rin na mayroon ng mga difficulties sa kanilang fine motors, lalo na yung mga naka-expose po sa mga gadgets, yes, di ba? So yun, pindot-pindot lang sila, wala silang talaga activity na mag-grab sila o kaya naman yung mag-pointing sila at far. So yun ang natin, ang tabayanan, lalo na sa age ng 4 years old. Which is dapat very basic na siya, Teacher Kath, no? Kasi yun yung mga din pinaka-standard kapag nagde-develop tayo ng gross motor and fine motor skills, yung mismong pagkuha lang ng bata sa mga bagay sa harap niya, that's gross motor skill. Yung mismong pag-point niya lang, Teacher Kath, no, that's fine motor skill. So dapat, kaya nga ako personally, I believe na mas maganda na ang bata ay lumalabas at nakikipaglaro. Kasi the fine motor skills, the gross motor skills, at the same time, yung social and emotional development ng bata ay nade-develop, no? Kaysa naman sa nagpipindot-pindot lang sa cellphone, sa tablet, na though engaging ang activities doon sa tablet kasi nagagawa nila kahit anong gusto nila, pero they're only using their thumb, no? So wala masyadong nade-develop, lalo na sa domain ng social and emotional, Teacher Ka. And lalo na yun sa kanilang mga physical activities, nakaupo lang sila, nakahiga sometimes, no? So, yung mga ganong mga activities, dapat kasi ang age 4, lumalabas talaga siya. Yes. Diba? Sinasabi nga natin, ang mga Pilipino, galayan. So, ikaw ba? Naalala mo ba, Sir Roniel, yung bata ka? No, di ba? So, yun yung mga activity na dapat na ang bata ay tumatakbo sa labas, kasama ang parent, di ba? So, lagi ko rin sinasabi na dapat ang parent, nakikita nila yung mga milestone ng mga anak nila together. So, kumbaga, sila mismo makakakita, makaka-identify ng mga ginagawa ng mga anak nila. Kaya siguro magbigay tayo ng mensahe sa mga magulang, no? Try to engage more sa mga anak po ninyo. Hindi kasi enough na bibigyan, usually kasi yung maling practice kapag umiiyak ang bata, ito tablet, ito cellphone, para manahimik ang bata. So, ang nangyayari ngayon, hindi mo napaprocess yung emotion ng bata. Ibinibigyan mo na lang para for the sake na manahimik, di ba? Hindi siya nakakatulong sa development ng bata, Teacher Cass. Tama. And eto pa, baka makalimutan natin, no? Isa sa mga titingnan natin at the age of 4, dapat marunong na sa toiletry ang bata. Ay, ayan, dyan ako nagulat talaga, no? So, dahil nga marami tayong centers, or hindi naman sa pagyayabang. Ang nangyayari kasi dito, nakikita ko at age 5, 6, 7, naka-diaper pa. So, dahil dyan, nawawala yung capability na matuto yung mga bata na going to CR o kaya sabihin sa mami na nawiwiwi sila or kailangan nilang mag-poop. So, ang nangyayari dahil nga may support ng diaper, wala na, di ba? Kaya napakahalaga ng pottery training at that age kasi, yun nga, at the age of 5, ilalabas na natin sila sa bahay, ilalabas natin sila sa playground, ilalagay na natin sila sa formal school, which is yung preparatory or yung tinatawag natin kindergarten. Kaya itong toilet training sa bahay, dapat nagagawa na po ito. Kasi ang mangyayari din po kasi niyan, no, yung mga kakawawa yung mga teachers na sasalo, Teacher Cass, no, lalo na yung mga kinder teachers. Talagang marami pang nangyayari yan. And nakikita ko yan personally. And Teacher Cass, now, let's move on to age 5. Ito naman yung mga dapat na developmental milestone na tinitingnan ng magulang. Dapat nakakapagbihis na siya independently, Teacher Cass. Ay dapat natuturoan na ang bata, na de-develop na ang pagiging independent niya kahit sa simpleng pagbibihis lang, no? And dito, dahil nasa school na nga siya, dapat ang bata ay nakakaupo na ng matagal at nakakapag-follow na ng mga classroom routines. Kaya sa mga teachers, no, sa kindergarten, hindi pwedeng wala tayong routines. Kasi mga bata po yan. Napakahalaga po yung mga routines sa isang kinder classroom. Kasi yung mga
ginagamit natin to condition the mind of the child, no, na ito yung mga pagkakasunod-sunod ng gagawin. And kapag wala kasi tayong routine, yung bata hindi niya alam kung ano yung ini-expect na gagawin, Teacher Kath. And mahihirapan po ang bata at the same time, mahihirapan ang teacher. And then, dyan din lumalabas yung mga emotions, teacher. So, bakit sinabi ko na dyan lumalabas yung emotions sa routine? Sometimes kasi, pag walang routine, yung mga expectations nila, nawawala rin. Yes. So, dahil nga hindi pa rin sila verbal, ang nangyayari, iiyak na lang nila. And then, si teacher, syempre magtataka siya, ano yung iniyak. Ayun pala, hindi na-complete yung routine that day. Oo. Lalo na kapag halimbawa, no, hindi mo alam or hindi ka aware, which is hindi naman pwede na hindi ka aware, no, na meron ka pala doon sa klase mo na diagnosed with ASD. Which is, di ba, ang ASD kasi isa sa mga characteristics nila, Teacher Kath, ay repetitive sila. So, routine and structure is very important. Now, aside from routine, Teacher Kath, napakahalaga din kasi nga na-mention mo kanina na dito, mas lalong nagde-develop ang kanilang social and emotional skill. Kaya dito, at the age of 5, dapat alam na ng bata na maghintay ng kanyang turn. Lalo sa kinder. Ito kasi palagi kong sinasabing kinder kasi at the age of 5, dapat, Teacher Kath, nasa kindergarten ang bata, no? Exactly. Itong mga batang 5 years old, napaka-loving nito sa mga teachers nila. Like, halimbawa, kapag gusto ng teacher magpataas ng kamay. Gusto nila niyan lahat, Teacher Kath. And yung iba nagtatampo kapag hindi sila nagtatawag, di ba? So, dyan, nade-develop ang social and emotional skills ng bata na maghintay ng kanilang turn. Doon, yung katulad ng sinabi natin, kapag may routine si teacher, mayroong structure si teacher, napaprocess niya kung paano nade-develop ang turn-taking ng bata. Exactly, Master. So, ngayon, magsimula naman tayo, isa pa. Paano naman ang adaptive skills? Okay, sige. Pag-usapan natin ang adaptive skills. Kasi itong adaptive skills na ito yung basihan ng mga psychologists, ng mga developmental pediatrician, no, to diagnose a child. Hindi lang po sa JDD. Kasama po dito ang ASD, intellectual disability, and specific learning disorder. At iba pa, Teacher Kath. Kasi itong mga adaptive skills, ito yung mga pinakamahalagang skills na dapat alam ng bata para maging independent siya or para mabuhay siya, Teacher Kath. To simply put, no, para mabuhay siya. Alam mo ko, Teacher Kath, ang adaptive skills ay mahalaga sa diagnosis ng JDD. Hindi lang sa JDD but also with intellectual disability, specific learning disorder, yung may mga dyslexia, yung may mga dysgraphia, no? At sa autism spectrum disorder. Kasi itong adaptive skills, Teacher Kath, ito yung mga pinaka-importanting skills na dapat alam ng bata kasi ito yung mga skills na kailangan nila para maging independent and, in short, no, para mabuhay. At itong mga adaptive skills na ito ay ito yung communication skills. Paano sila nakikipag-usap? Marunong ba silang makipag-usap, Teacher Kath? So, kailangan titingnan natin yan, yung daily living skills. Marunong ba silang gumamit ng kubyertos? Marunong ba silang mag-toothbrush? Marunong ba silang gumamit ng CR? Kasi, di ba, ilalabas na natin. Socialization, Teacher Kath. Paano ba ang bata makipag-socialize? Nakakalaro ba siya, no, kasama ang ibang bata? Marunong ba siyang mag-regulate ng kanyang emotion kapag halimbawa ang bata, ang kalaro niya ay kinuha ang kanyang laruan, no? So, napakahalaga niyan. And, ito yung pinaka-basic sa academics, Teacher Kath, no? Kasi dito natin nakikita kung maayos ba ang mobility ng bata. Itong motor skills. Meron tayong fine and motor skills. Dito, titingnan natin, ang bata ba ay nakakatakbo, nakakapaglakad, ang bata ba ay nakakakuha ng mga bagay na gusto niyang kunin, ang bata ba ay marunong gumamit ng lapis. So, ito yung mga tinatawag na adaptive skills. Ito yung mga tinitingnan natin at every developmental milestone, Teacher Kath, may inaasahan tayo dyan. At kapag hindi naabot ng bata, yun ngayon ang gagawa natin ng early intervention, ng appropriate early intervention. Importante yan, Sir Master. Kasi pag walang proper early intervention na gagawin ang isang teacher, nawawala din yung focus ng mga bata. In the same time, pati yung teacher, hindi siya makakapagbigay pa ng information na kailangan ng tulong ng isang estudyante niya. Oh, and actually, Teacher Kath, no, madagdag ko lang, itong JDD kasi is a temporary diagnosis katulad ng sinabi natin kanina. Ibig sabihin, no, hindi pa final yung diagnosis. Ngayon, at kapag nakita natin itong mga red flags na ito, hindi po siya nagawa ng paraan. Sabi ng DSM-5, dapat pagdating ng bata ng 6 years old, ipapa-assess siya ulit. Ngayon, kapag hindi ito nagawa ng paraan at walang intervention na ginawa, Teacher Kath, pwede siyang mauwi sa intellectual disability, sa specific learning disability, or autism spectrum disorder. So, kaya mahalaga
napakahalaga, Teacher Kath, ng early intervention pag ang bata ay na-diagnose ng JDD? Tama. Master, kung may hinala na may global developmental delay, magpatingin agad sa developmental pediatrician and maagang assessment ay susi sa magandang intervention. Yes, Teacher Kath, dapat hindi na in denial ang mga parents, no? Though, maiintindihan natin dahil nga sa stigma, kaya ginagawa natin itong advocacy na ito para mabawasan ang stigma. Pero if you're a parent, no, na nagsususpect na mayroong global developmental delay ang inyong anak, please, wag po ninyong hintayin na mas lumala pa ang mga difficulty na nararanasan ng inyong anak. Mas mahalaga po na pumunta tayo agad sa mga eksperto katulad ng mga psychologist and developmental pediatrician para mapatingnan natin at malaman natin kung ano ba ang diagnosis ng bata. And no, napaka-importante, Teacher Kath, na dapat natin palaging tandaan na hindi porket delayed ngayon ay delayed na habang buhay. Kaya nagkakaroon nga tayo, Teacher Kath, ng early intervention and mga programs pagdating na natin ang ating kasama sa pag-agapay sa magandang kalusugan ng ating mahal na mga bata sa spectrum. At yan ang Sure Gets, nourishing young minds and bodies with nature's best. Shampoo, Spiva, Copa, Monniera, Centella at may DHA pa. May Bilberry, Marigold at marami pang iba. Siksik sa natural na vitamina. Memorize na yan. Para sa ating lahat na mag-aaral. Memorize, lagi mo lang tatandaan. Memorize lang yan. Okay, so balik na tayo sa topic, Teacher Kath. No, ano nga ba ang mga konkretong suporta na pwedeng gawin o pwedeng ibigay sa mga batang may JDD? So, simulan natin, no, magsisimula tayo sa parents, sa mga teachers, and sa mga professionals para lahat ay natatarget natin. So, Tama. para sa mga magulang, no, katulad ng sinabi ko kanina, magpatulong sa isang developmental pediatrician para sa tamang diagnosis and recommendation. And warning lang po ha, medyo marami po kasi ngayon, Teacher Kath, yung mga center na nagsusulputan, na nagki-claim na they are legit. Yes, actually. Mag-ingat po tayo dyan. Ito, tip lang from a practitioner ng special education, no, together with my partner, no, check the legitimacy. No, dapat, since they are regulated by PRC, check for PRC ID. Yes, tama yan, Master, no? Sometimes, yung mga clinic din na hindi legit, so hindi natago nila yung mga license na mga, or walang license yung mga natin, therapist doon. Oo. Yun nga ang mga common concerns ng mga parents ngayon, and maging vigilant po tayo dyan kasi baka instead na ang layunin natin ay makatulong sa bata, mas mapalala pa, Teacher Kath, no? And another tip para sa mga parent, gumawa tayo ng mga structured daily routine. So kung medyo delay ang bata pagdating sa daily life skills, no, pwede rin gumawa ng schedule, no? If mag-print tayo ng schedule o pagising mo, dapat ito ang gagawin mo, mag-toothbrush ka, after mo mag-toothbrush, maligo, no? Nakalagay dun sa picture. Alam mo, Teacher Kath, itong picture or mga paggamit natin ng mga visuals, napakahalaga yan sa mga batang nagkakaroon ng difficulty. Kasi hindi na nila kailangan ng abstract na instruction. Pag titingnan nila doon sa schedules mo, sa routines mo, Teacher Kath, nakikita nila kung ano yung dapat nilang gawin. And sa pagbibigay ng instruction, Teacher Kath, dapat simple lang, at malinaw na instruction. And dito, ang ginagamit ko, Teacher Kath, no, kasi may mga nagiging estudyante pa rin akong napakalayo ng developmental delay nila. Gumagamit ako ng tinatawag na one-step instruction, no? For may term tayong ginagamit dyan sa special education, yung task analysis. So, ang ginagawa natin dyan, Teacher Kath, magbibigay tayo ng instruction based doon sa task. Let's say, for example, ang task niya, Teacher Kath, ay kumain. So, yung buong activity ng pagkain, hahatiin natin yan into units. Let's say, for example, ano ba ang unang gagawin? Kuha ka ng kutsara at tinidor. Yun yung unang gagawin ng bata. So, i-instruct mo siya one at a time. O, kapag check na yan, good na yan. Anong next? Kukuha siya ng kanin gamit ang kutsara. Then, next, isusubo or lalagyan muna ng ulam. No? Step by step. That's task analysis na pwedeng gawin ng mga magulang. And, no, gamitin ang playtime bilang learning time. Hindi pwedeng walang purpose yung mga activity na ginagawa ng bata, no? Halimbawa, no, gamit tayo ng mga pretend play para ma-reinforce natin ang learning ng bata. Mga picture books, Teacher Kath, it's very helpful.
at music, no? Ito music talaga, ginagamit ko kasi ito sa mga estudyante ko, Teacher Kat, no? Para palaguin ang komunikasyon and cognitive skills ng bata. Okay. Master, ito pa ha. Ang gagawin natin is mag-observe at mag-record ng daily behavior para masabi sa therapist or teacher ang progress or challenges ng bata. Okay, Teacher Kath, madagdag ko lang dyan kasi itong, hindi naman sa minamaliit natin yung mga magulang, pero may mga magulang pa rin talagang lost pagdating sa mga programa o sa mga pwedeng gawin kapag sila ay mayroong anak na may special needs. So ano ba, Teacher Kath, ang pwede natin gawin? No? We can record behavior in different manner. So pwede nating i-record kung ilang beses niya ginawa yung ganong behavior or gaano niya katagal ginawa ang ganong behavior. Itong mga data na ito, Teacher Kath, ay napakahalaga para maibigay natin ito sa mga therapists, sa mga teacher, para alam din nila kung ano yung nangyayari sa bahay. Ngayon, kung halimbawa ako teacher, ito din yung na-observe ko. So magkakaroon tayo ng same goal na ito pala yung kailangan nating ayusin. So napakahalaga po nun. And last na lang, teacher, para sa mga magulang. Ito yung pinakamahalaga. Kung gusto niyo talagang mag-succeed ang inyong anak sa academics, makipag-ugnayan sa aming mga teachers at sa mga therapists for a regular IEP updates at follow through sa bahay. Tama. Kasi hindi pwedeng kami na mga teachers lang ang gumagawa ng paraan para matulungan ng bata. Ito ay collaborative effort, Teacher Kath. Dapat meron ding part ang parent sa pag-develop nitong mga nadidelay na mga milestone development, Teacher Kath. Actually, maidagdag ko ulit na talagang tama, na napakalaki ng presensya ng mga magulang, lalo na in making the IEP na sinasabi natin. Dito, masisiguro natin na naka-indicate doon kung ano man yung mga behavior and yung kailangan natin ng intervention. Yes, Teacher Kath, tama po yan. Ngayon, Teacher Kat, maaari mo ba kaming bigyan ng mga tips para naman sa ating mga teachers, sa ating mga regular teachers na nag-handle ng mga batang mayroong JDD or Global Developmental Delay? Ito, Master Roniel, gumamit ng visual aids, pictures, schedules. Malaking tulong ito sa mga batang may mga delay for understanding. Again, i-modify natin yung instruction gamit ang chunking o paghahati-hati ng task. Halimbawa, una, upuan. Pangalawa, lapis. Pangatlo, sulat. Magbibigay ng sensory breaks, lalo na kung ang sign ng sensory processing ay may difficulties. Magtayo ng structure law, distraction learning space para sa classroom. And then, pwede rin na makipag-collaborate tayo sa parent para siguraduhin consistent ang suporta ng school at sa bahay. Gamitin din natin ang positive reinforcement. Purihin agad ang mga bata sa good behaviors nila kahit maliit ang progress. Platinum Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Okay, Master, balikan natin si Andre sa tulong ng speech therapy, occupational therapy at suporta ng kanyang pamilya. Natuto siyang magsabi ng gusto ko ng tubig sa loob ng 6 na buwan. Siyempre, part ka rin doon, So, napakalaking tagumpay ito para sa kanya. At ngayon, Teacher Kat, si Andre ay mas nakikipaglaro na rin sa kanyang mga kaklase at sa ibang bata. Malayo na ang kanyang narating dahil sa pagtutulong ng magulang, ng mga guro at ng mga therapist ni Andre. Dito sa Tagumpay Smart Learning, naniniwala tayo na ang bawat bata ay may kakayahang matuto sa sarili niyang paraan, sa sarili niyang oras. Kaya't narito ang ay dapat. Aking impormasyon, dapat alamin para sa tagumpay. Alam mo ba, ayon sa mga pag-aaral, mas epektibo ang pagkatuto kung ito'y nakaayon sa interest at strengths ng bata. Hindi kailangan maging perfect, basta't may tamang suporta at pagkakaunawa. Kaya ang ay dapat natin ngayong linggo, ang tagumpay ng bata, nagsisimula sa tamang pagtingin. Huwag silang ikumpara.
kilalanin, yakapin at gabayan. Dahil bawat bata ay may hawak na ginto. Kailangan lang nating makita ito. Yan ang ay dapat. Today, we shine a light on an inspiring book, What's in Your Hands, written by Miss Lan Fernandez. Ang librong ito ay paalala na ang bawat bata, kahit may diagnosis o learning challenge, ay may espesyal na kakayahan. Ang tamang gabaya, pagmamahal at pananampalataya, ang simpleng talento ay pwedeng maging daan ng tagumpay. Parents, teachers at caregivers, this book will help you to see the treasure in your child's hands. What's in your hand may be all you need to change a life. Curious ka ba sa mga ibinahagi ko? Don't miss the book, What's in Your Hand by Miss Lan Fernandez. Isang practical at empowering na guide para ma-discover at magamit mo ang gifts mo sa life purpose mo. Kung gusto mo magkaroon ng copy, madali lang. E-message ang Tagumpay It's All Good sa Facebook page para maka-order. Invest in your purpose. This book might just be the push you've been waiting for. Master Roniel, eto, kaya mga katagumpay, huwag mawalan ng pag-asa. Ang bawat maliit na progreso ay hakbang patungo sa malaking tagumpay. Kaya mga katagumpay, ang global developmental delay ay hindi katapusan. Isa itong paanyaya para mas kilalanin, unawain at mahalin ang bawat bata sa kanyang sariling kakayahan at bilis ng pagkatuto. Sa tulong ng batas at tamang impormasyon, maaari nating mas mapabuti ang sistema para sa kanila. Maging mas mapagmatsyag, aktibo at maunawain tayo sa kanilang pangangailangan. Kaya mga katagumpay learner, iimbitahan po namin kayo. Kasamahan kami tuwing Lunes dito lang sa Tagumpay Smart Learning, ang inyong kaagapay sa edukasyong eksklusibo at may puso. Siyempre, don't forget to follow, share, and support Tagumpay Smart Learning para sa batang may pangarap at pamilyang may pag-asa. Ako po si Dr. Teacher Kat, Curriculum Developer at isang Special Education Specialist. At ako naman, si Master Roniel, isang Special Education Teacher and isang Intervention Specialist. Hanggang sa muli sa susunod na episode ng Tagumpay Smart Learning. We serve for the heart, soul, and purpose. See you next Monday dito sa Smart Learning. Bawat hakbang, may kwento ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba man ang daan, lahat tayo'y likha ng may kapal. Hindi hadlang. Hi mga katagumpay! Gusto nyo ba ng good vibes, inspiring stories, at makabuluhang kwento ng pag-asa? Tama! Dito sa Tagumpay, It's All Good Channel. Hatid namin ang mga kwentong puno ng pananampalataya, tagumpay, at kabutihan. Kaya naman inaanyayahan namin kayong i-follow at i-subscribe kami sa aming official pages. YouTube at Facebook lang yan. Hanapin lang ang Tagumpay, It's All Good, at siguraduhin naka-like, follow, at subscribe na kayo. I-click na rin ang notification bell sa YouTube para updated kayo sa bawat bagong episode at good news na hatid namin araw-araw. Tandaan, sa bawat kwento ng Tagumpay, It's all good!